Hi guys! Sa lahat ng bago dito sa ating channel, don't forget to subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng ating mga videos. So hindi na natin patatagalin pa, mag-start na tayo ng ating reaction video. Let's go! Ito na magpapatunay, hindi ba? Sa isang makabuluhan at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa, huwag ka naman tatawag lang yung naapektuhan lang. Yung akala mo kayo na lamang ang inusig, hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi ng nung isang congresswoman. Paano naman ang sinabi niya Bakit po yung mga napatay ng NPA? Di ba extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun po. Hindi pa mas marami. Ilang dekada na po ba yan? Siguro 50 taon na po nating ipinaglalaban ng ating kasarinlan, ng ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Kung ang pinag-uusapan ng extrajudicial killing, bakit po yung mga napatay nung mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, itumba ang ating gobyerno? Bakit wala pong pag-uusig tungkol dyan? Nakita mo ngayon kung isa-isang nakikita na nila, ano ang kakulangan, kung gaano ka-subjective yung ginagawa ng Quadcom. Nung nagsalita po at parliamentary inquiry, ang totoo kong Congresswoman Drixie Cardema ng Duterte Youth, mukhang sumalungat sa salon. Kapag sa salon ko, sumalungat sa pagkatapos sa salita, dinumog siya ng mga miyembro at opisyalis ng Quadcom. Yung balita ko ngayon, parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom dahil sa kanyang pagsalungat sa mga pahayag ng mga nandoon. Baka naman hindi totoo yun, Jen. Wag mo naman. Totoo ba yun? Chismis ko nga naman Sa bagay, nangyari sa akin yun Di ba? Kayo na po ang saksi buhay dyan. Kumbaga, pinipigil ko lang sila. Ako'y nagbibigay ng konting karanasan ko. Mas matagal naman ako sa kanila. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan, para magkaroon sila ng pagkukumpara kung ano yung mabuting gawin namin. Na huwag kaming mag-away-away. Mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. At maayos namin. Magagawa yung tungkulin namin nang hindi kami nag-aaway-away. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganun din ba yung ginawa? Ganun din daw po ata yung ginawa niyo. Ito pala yun, pinakita sa television. Makikita mo, bagmat ako wala akong sama ng loob dyan, Kaya lang masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, malaman mo man lang, ano ba dahilan, ba't mo ako tinanggal, di ba? Pwede na, opo naman. Tinanggal mo ba ako dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang bills ka ako na tungkol sa kuryente? Na kaya ako ino-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Yung pagkakatanggal ko ba sa Committee na Energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. At least, although ako, naisip ko, yun nga yung dahilan. Di ba? Sana po, bilang mga honorableng tao, kung dapat ganun man lamang sana. Pantay-pantay paano ba nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Alam mo, Jen, ang House of Representatives, ito ay parliamentary. Hindi isang opinion lang yan. Nagkakalaban ng opinion. Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Hindi nang yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatihin. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. Teka muna kanya, nanggugulo ka. Kayo ang nanggugulo, hindi ba? Kaya nga pati hopya rito nakuha Taka ngayon tatanggalin. Ngayon, tingnan natin ngayon sa karanasan, bakit nagkaganyan ang House of Representatives yan? In particular, yung Quadcom.